Nung umupo nga ako, nung may mga una akong pinuntahan ng mga eskwelahan, nalungkot ako kasi kumbaga na-realize ko na bakit ganun pa rin ang sitwasyon natin sa mga paaral natin. Paano tayo makakakuha ng mga maayos na bata, mga future leaders natin, mga future ng bansa natin, kung ganun naman ang kalagayan ng mga eskwelahan nila. At nagpapasalamat nga ako sa DPWH, sa DepEd at saka dun sa mga iba pang NGOs na tumutulong sa atin. Nagsasama-sama kami para mapagtulungan yan at mabigyan ng mga bagong school buildings, hindi man bago, rehabilitation ng mga buildings nila. Nalalapit na naman ang pasukan, kaya doble kayod ang mga ahensya ng pamahalaan para matapos kaagad ang mga silid-aralan. Yun po ang lahat ng mga school buildings na naka-line up sa aming distrito for repair, for rehabilitation, for new construction. Ito po ay nagawa na at may ginagawa pa po ngayon hanggang makakaabot po ng pasukan. Pero marami na po ang naipatapos namin. At ang target po namin dito ay bago magpasukan. Kaya po inaasahan namin lahat po ng listing na ibinigay po ng DepEd na priority for completion, lahat po ito ay matatapos on target. Aktibo din ang scholarship program para sa mga kabataang walang pantustos sa kanilang pag-aaral. Dito sa ika-4 na distrito ng Batangas, edukasyon ang isa sa pinakamalaking tinutustusan mula sa pondong galing sa buwis ng mga mamamayan. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 8,000 ang scholar sa high school at madaragdagan pa ito sa pagdating ng pasukan ngayong taon. Para naman sa mga kabataang natulungan ng programa, pasasalamat ang tanging handog nila. Madami rin po akong naranasan sa buhay. Una po yung nawalan po ako ng mga magulang. Sa tulong po ng aking mga kamag-anak, ito po ako nakapag-aral sa tulong din po ng scholar dahil po kay Dong Mendoza. Malaki pong tulong yung para sa akin upang may pagpatuloy ko po ang aking pag-aaral.